Magandang hapon po sa inyong lahat na mga taga New Creation at binabati ko po kayo ng mapagpala at ligtas na araw. At nagpapasalamat po ako sa muling pag-imbita na makipag-aralan at manguna sa munting mensahe na ito. Binabati ko po kayo ng magandang hapon at unang beses ko po mag-record ng ganito, kaya ipagpaumanhin ninyo at pagtiyagaan ng aking nakayanang inihanda para sa inyo lahat. At bago tayo magsimula ay samahan nyo akong manalangin at magsalu-saluhan natin ng salita ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Sige po, manalangin tayo at pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. At ang panalangin ko po sa hapong ito ay i-bless mo po ang lahat ng aking mga kasama sa pag-aaral na ito. Buksan mo muli ang aming puso, ang aming isipan, maging aming tenga sa pakikinig ng iyong salita. Naniniwala ko, Panginoon, na kahit ganito lamang ang aming connections sa pamagitan ng video na ito, ay alam namin na kikilos ka at magsasalita ka sa kalagitnaan namin. Tulungan mo rin ako na may paunawa ang iyong nais na mensahe sa kanila, para sa kanila, Panginoon. Lord, gabayan mo ako sa inihanda kong ito. Lagpasan mo po yung mga inihanda kong ito. Magsalita ka sa aming kalagitnaan. Maranasan namin ang Holy Spirit sa hapon ito. At patuloy sa iyong kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus ito ang aming panalangin. Amen. Sige po, magpatuloy tayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia kung meron kayong dala sa mga oras na ito. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 11 verse 28. Ganito po ang sinasabi sa salin ng aking Biblia. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. At ang napili ko pong pamagat ng mensaheng ito ay si Jesus, ang ating kapahingahan. Kaya niyo pong ibahagi ko sa inyo ang maikling kwento na nabasa ko nakaraan. Napakaikli nito, kaya sige, ibabahagi ko at babasahin ko para sa inyo. Isang araw, may isang lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Habang siya nagbabiyahe, may nakita siyang isang babaeng naglalakad na may dalang mabigat. Agad namang huminto ang lalaki sa tapat ng babae upang alokin ito ng sakay. Agad namang sumakay ang babae at nagpasalamat. Habang nagbabiyahe sila, napansin ng lalaki na hindi pa rin ibinababa o binibitawan ng babae ang kanyang dala. Kaya't sinabi nito sa babae, maaari mo nang ibaba ang iyong gamit at nang makapagpahinga naman kayo. Malaki po ang sasakyang ito at ipanatag ninyo ang iyong kalooban. Sa kwentong yun, maiksi pero medyo may weird na pangyayari doon. At ang tanong ngayon, bakit ko nga ba ito na bahagi sa inyo? Ano nga ba yung kaugnayan nito sa pag-uusapan natin? Ulitin ko lang po, ang pamagat o yung topic natin ngayong hapong ito ay si Jesus, ang ating kapahingahan. Balik po tayo sa kwento. Kung mapansin natin, merong dalawang tauhan lamang, ang babae at ang lalaki. Ang lalaki ang nagmamaneho at ang babae may dalang mabigat. Pinasakay siya at nung time na sumakay na siya ay hindi pa rin niya binibitawan ang kanyang dalang mabigat. Isang bagay na mabigat. Ngayon, ano nga ba yung kaugnayan nito sa ating pag-aaralan ngayon? Well, kung makikita natin at i-review natin yung kwento, minsan hindi tayo nalalayo sa ginagawa ng babae. Marami tayong mga hinanakit, marami tayong pasanin, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Minsan mas pinipili natin sarili nito at imbis na humingi tayo ng tulong at lumapit sa ating Panginoon, mas pinipili nating sarilinin ang ating mga pasanin sa buhay. At ano nga ba yung ginagawa natin maliban sa sinasarili natin ito?
Ano pa yung ginagawa natin sa panahon na natatakot tayo, nag-aalala at nahihirapan sa mga pagsubok natin sa buhay, lalo na sa panahon ng pandemya at sa panahon ng bagyo na ito. Ano po? Sa mga oras na ito ay muli tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kasama, marahil sa panahon ng pandemya at panahon ng bagyo, marahil siguro kami dito, medyo hindi namin nararanasan yung bagyo sa panahon siguro na umuulan dyan sa inyo sa Bataan. Dito sa Palawan, medyo tag-init at hindi ganun kalakas yung ulan. Ngayon, ano ba yung nagbibigay sa atin ng katiyakan sa panahon ng pandemya at sa panahon ng bagyo? Marami ang nagbibigay sa atin ng katiyakan sa buhay. Meron tayong konkretong bahay, number 1. Number 2, meron tayong kumpletong pagkain, marami tayong stock sa ating bahay. Maaring meron tayong mga gamot, ipon sa bangko at buong pamilya natin na walang sakit. Ngunit, ang totoo, ito'y panandali ang katiyakan lamang. Ano po? Hindi ito katulad ng katiyakan na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya, ang muling paalala sa atin ng Panginoon, lumapit tayong lagi sa Kanya. Ito yung panahon na dapat nating maunawaan na higit natin kailangan ang ating Panginoon sa buhay natin. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung 3 magandang epekto ng pananalangin. Well, bilang isang Kristiyano, dapat natural na sa atin yung pananalangin. Pero gusto ko mong ipaalala sa ating lahat, ano nga ba yung epekto? Ano yung magandang epekto ng pananalangin sa ating buhay? Ano po? Kapag nanalangin tayo sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng 3 bagay na ito. Number 1, nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa buhay. Number 2, nagkakaroon tayo ng kagalakan sa buhay. At number 3, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Balik po tayo sa number 1. Sa panahon, number 1, nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa buhay. Sa panahon natin ngayon, panahon ng pandemya, isa sa mabisang paraan upang magkaroon tayo ng kapanatagan, dapat lagi tayong nanalangin. Hindi tayong mapagod na manalangin dahil napaka-powerful po ng panalangin, mga kasama. Isa ito sa natutunan ko na naging isang mabisang sandata para panlaban sa panahon ng kagipitan, panahon ng kahinaan, panahon ng kasiyahan, sa lahat ng panahon. Ito yung isang mabisang sandata na dapat nating pinanghahawakan. Kung tunay na kapanatagan na ang nais natin, manalangin tayo at laging lumapit sa ating Panginoong Hesus. Number 2 ay kagalakan sa buhay. Higit na mapalad ang taong nananalangin. Isa ito sa patutuong naranasan ko, lalo na sa pagsasama namin ng aking mahal na asawa. Dahil bago pa lang kami magsasama, madalas hindi naiiwasan yung pagbabangga ng aming opinyon sa hindi pagkakaunawaan sa aming mga damdamin, sa aming mga naranasan, sa pagkakaiba ng kultura, sa pagkakaiba ng aming kinalakihan. Isa sa naranasan ko na isang mabisang paraan upang maranasan natin yung kagalakan sa buhay, hindi lamang sa pagsasama bilang mag-asawa, kundi sa lahat ng aspeto, ay yung pananalangin. Ano po? Dahil ang tunay na kagalakan ay mararanasan lamang natin sa pamagitan ng pananalangin at paglapit sa Panginoon. Hindi lamang ito sa usapin ng pag-aasawa, kundi sa lahat ng aspeto. Kung gusto natin maranasan yung tunay na kagalakan, dapat lagi rin tayo manalangin. Number 3, at ito na yung huli na magandang epekto sa pananalangin, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Ano po? Si Jesus ang matatanging nating pag-asa sa buhay at sa lahat ng aspeto. Wala nang iba. Kaya kapag meron tayong ibang pinagkukunan ng pag-asa, well, mga kasama, dapat natin itong pag-isipan. Ano po?
pag-isipan nating mabuti kung ito bang pag-asa na pinagkukunan natin ay higit doon sa binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Dahil ang paglapit at pananalangin sa ating Panginoong Hesus, ito yung tunay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hanggat din natin nakikita ang kahalagahan ng paglapit sa ating Panginoon, di tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan at kapanatagan. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 5:7, ang pagkatiwala ninyo sa Kanya, kay Jesus, ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ang magmamalasakit sa inyo. Mga kapatid, mga kasama, marahil hindi tayo nagkikita madalas, ang munting paalala sa atin ng Panginoon at ang munting hamon niya sa atin sa gabing ito, sa pamagitan ng mensaheng ito, ay patuloy tayong magpasakop sa kapangyarihan niya. Patuloy tayong magpailalim sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Patuloy tayong maniwala sa kakayanan ng ating Panginoong Hesus. Bago po tayo magtapos sa munting mensahe na ito, gusto ko po kayo pagpray ulit dahil ito yung kaya kong gawin upang maabot kayo kahit sa ganitong paraan lamang. Sige po, manalangin tayo. Hinihiling ko na pumikit tayo muli at manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa hapong ito na nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-aral. Maiksi man ang aming pinag-aralan, Panginoon, maiksi man ang aming napakinggan. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang siyang kikilos sa buhay namin. Lord, yung kapanatagan, yung pag-asa at kagalakan, patuloy mong pag-itingin ito sa puso ng bawat isa sa amin. Sa pamilya namin, sa mga kapatid namin, sa magulang namin. Lord, naniniwala ako na anumang butil na itinitanim namin sa aming puso, lalong higit yung kabutihan na nagmumula sa inyo. Naniniwala kami, Panginoon, na balang araw magagamit namin ito, hindi lamang sa pansarili, kundi sa lahat ng aspekto. Lord, i-bless mo po yung pamilya ng New Creation mula sa pastor hanggang sa pinakabata, Panginoon, na miyembro ng church na ito. At naniniwala kami, Panginoon, na patuloy mo silang kakasangkapanin upang marami pang tao ang mapalapit sa iyo, makilala at maisalba. At Lord, bless mo sila at ingatan sa panahon ng pandemyang ito. Naniniwala kami, Panginoon, Ikaw rin siyang tunay na sandigan namin. Samahan mo kami lagi at maranasan namin ang iyong presensya. Ikaw po ang siyang patuloy na mapapurihan at mapaparanggalan namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po at ingat po kayo lahat dyan.